Good morning, class! My name is Teacher Christine. You can call me Teacher Tin or Mom Tin. I am your science teacher for today. Before we begin our class today, please all stand and feel the presence of our Lord God. Ama namin, maraming salamat po sa biyayang ito. Maraming salamat po at pinatnubayan niyo po kami sa pagtungo sa pagtungo dito, Ama. Kaya na po sanang magbigay ng kalakasan sa amin sa pag-araw at mga sa pangalan ni Jesus. Kaya po namin tagapagligtas. Amen. Before we continue our lesson, let's have a short review. The title of the game we have is Guess the Photo Challenge. Direction. Guess the picture and share your answers. Are you ready? Okay. The first question is, who is this scientist? Yes, that's right. It's Robert Koch. Guess what group of microorganisms is shown here? Yeah, that's right. It's a bacteria. What type of microorganism is this? It's a protozoa. Very good. Good job, class. Can you give yourself a Mommy Janisha clap to know that? No? Oh, I will teach you how to do it. Okay? You need to copy me. Okay? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing ko. Now, let's continue the 5 major group of microorganisms in their field in microbiology. Ang algae ay organismo na karaniwang nakakagawa ng kanilang sariling pagkain, kaya ito tinawag na autotrophic. At may mga mahalagang cellular din katulad ng nucleus and chloroplast. Maaari silang maging unicellular o kaya multicellular. Sa dagat, ang pinakamalaking algae sa kanila ay ang tinatawag na seaweed. Bagamat gumagawa ang algae ng kanilang pagkain gamit ang silyo or photosynthesis katulad ng mga halaman, kulang ang algae sa mga bahagi ng halaman na gaya ng ugat at dahon. Ang mga cyanobacteria na dati ay tinatawag na blue-green algae ay hindi nakasama sa tunay na algae dahil sila ay prokaryotic na. At wala itong nucleus. Lahat ng tunay na algae ay mayroong nucleus at chloroplast na sarado sa isang membrane. Ibang paraan ng pagkain ng algae, karamihan ay photoautotropic, ibig sabihin ito ay nakakapag-photosynthesis. At meron din namang megatropic na kumukuha ng enerhiya mula sa photosynthesis at pagkain ng ibang mga organikong material. Ang photosynthetic machinery nila ay katulad sa cyanobacteria, kaya nagpaproduce sila ng oxygen bilang byproduct ng photosynthesis. Ang mga halimbawa ng algae ay diatops, kelps, lettuce, and porphyra or red algae. Ang fungi ay kabilang sa eukaryotic organism na nabibilang sa kaharian ng fungi. Sila ay heterotrophic, ibig sabihin umaasa lang sila sa ibang organismo para sa pagkain nila. Ang cell wall ng fungi ay gawa sa chitin, hindi katulad ng sa halaman na cellulose ang cell wall. Karamihan sa fungi ay binubuo ng multicellular filamen na tinatawag na hyphae, na nagsasanib para mabuo ang isang network na tinatawag na mycelium.
May ibang fungi na unicellular din katulad ng yeast. Palagian silang nagpaparami gamit ang mga spores na sexual or asexual reproduction. Ang mga spores ay ginagawa sa mga espesyal na bahagi ng fungi na tinatawag na fruiting bodies o ibang productivity structures. May mga fungi na hindi nakakagawa ng spores kaya nagpaparami na lang sila gamit ang vegetative growth o pagpapadami ng mycelium. Ilan sa mga halimbawa ng fungi ay yeast, mushroom, and molds. Now that we are done in algae and fungi, we have a activity time. Our activity is true or false. I will read the question and you will answer it if it's true or false. Okay? Go. Let's go. Fungi can perform photosynthesis. True or false? That is correct. False. Algae are important procedures in aquatic ecosystem. True or false? That is right. It's true. For third question, mushroom are a type of algae. True or false? It's a false. Very good. Fungi reproduce using spores. True or false? It's it. True. Algae and fungi are both classified as plants. True or false? It's a false. And that's it for our lesson for today. I hope you learn more and have a nice day. Thank you for listening.